Good day mga idol! So recently nga, sumali ako sa 320 km gravel race. In this video, isi-share ko sa inyo kung paano ko natagalan itong ganito kahabang karera. Isi-share ko din sa inyo yung mga tactics na ginamit ko para kahit medyo bitin ang ensayo ay maganda pa rin ang ating naging pwesto. Makikita nyo rin sa video na to na makakalaban ko yung tumalo sa akin last year. Pero naka-MTB siya ngayon mga idol. Tingnan natin kung kakala siya laban sa mga gravel bike or makakapit pa rin siya kahit papaano. So tara, let's go! Umpisahan na natin ang mahabang kwento. Ito nga pala yung ruta natin for today. Magsisimula tayo dito sa Kapitolyo ng Nueva Ecija, sa Palayan City, kung saan base sa census ay ang city na may pinakakonting population sa Pilipinas. Ayaw nyong maniwala, tingnan nyo na lang sa Wikipedia mga idol, kayo na ang baalang mag-research. After ng Palayan City ay dadaan tayo sandali sa bayan ng General Mamerto Natividad, kung saan meron akong gagawin na magdidikta sa buong 320 km race. Abangan nyo mamaya pagpasok natin sa trail. Madadaanan ulit natin to mamayang papatapos na tayo. Pagkatapos dito ay sa Cabanatuan City, then Santa Rosa, Peñaranda, Gapan, San Isidro, Cabiao, San Antonio, Jaén, Santa Rosa, Aliaga, Quezon, Santo Domingo, Muñoz, Lupao, Llanera, Rizal, then pabalik ng General Mamerto Natividad tulad ng sabi ko, at pagkatapos ay Palayan City na para sa finish line. May ginawa nga pala ako dito sa may Palayan City nung malapit na sa finish. Hintayin nyo na lang kung ano yon mga idol. Ewan ko kung tama o mali yung ginawa ko, pero sa mga oras na yon, yun ang tingin ko na best decision sa buong karera. 30 seconds! 30 seconds! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! So yun nga mga idol, in-start na kami and more or less nasa 120 participants yung nandito sa category namin na 320 kilometers. So napakahaba nung karera, ewan ko paano mangyayari dito mga idol, kahit ako ay nagdududa kung matatapos ko yung karera na to. So ngayon 120 kami pero mukhang konti lang yung nasa harapan ko kasi nag-start tayo dun sa may harap ng pila or nasa second row tayo. Nasa harapan natin si Gerson Trio at saka si Arvin Velasco yung nanalo last year mga idol. Andito yung mga malalakas actually dito sa may harapan ko na to mga idol, and sila yung mga nagbabantayan, yung ayaw magpauna, no? So ito si Biker Gold yung nasa harapan natin. So ito mga idol, dito yung in-start last year and dito rin yung pinaka-start ngayon sa may tulay na yan. Pagkatapos ng tulay na yan, start na, no? Kung natatandaan nyo, last year pag lagpas dyan, talagang tinira ko kaagad, ano? Pero ngayon, dahil nga medyo mahaba yung karera, ay nag-decide ako na wag na munang tumira at hintayin ko yung pagkakataon dun sa pagpasok sa trail. Alam nyo, sa unang pagruta ko pa lang nakita ko na mayroong bottleneck na pwedeng mangyari. Kaya ang ginawa ko ay naghintay ako na umabot muna doon, ano, or umabot bago doon sa portion na yun bago ko tumira. And eto mga idol, mayroon ng mga tumira sa harapan natin. Pero ang gagawin natin ay susunod-sunod lang tayo kasi masyado pang maaga, no, para sa akin masyado pang maaga and masyado pang fresh yung ating mga kalaban. Kaya malamang pag tumira ka dyan ay abutan ka rin ng mga kalaban dahil meron pa silang mga panghabol. Pero depende na lang din kasi hindi natin alam kung ano ang pwedeng mangyari sa karera kasi baka mamaya nagko-conserve yung ating mga kalaban and hindi nila habulin yung nag-breakaway. Yung nga palang nag-breakaway mga idol ay si Arvin Velasco yung nag-champion last year at saka si Ian Timbang yung pro na local na member ng D-Reyna. Yung naghahabol naman sa kanila ay itong si Art Donato na record holder dun sa may Audax na sinalihan niya. Parang siya yung pinakamabilis na nakatapos sa 500 km distance and solo lang niyang ginawa yon mga idol, wala siyang kapalitan. So alam ko talaga na napakalakas nitong si Art and kung gugustuhin niya ay malamang kaya niyang solohin yung 320 km race na to. Anyway, kung mapapansin nyo ay meron akong ginagalaw dito sa aking cycling computer. Hindi ko kasi makita kung malapit na yung kanto na lilikuan namin. Kaya ang ginawa ko ay inilipat ko siya dun sa may map function para at least alam ko kung malapit nang lumiko kasi baka mamaya magdire-diretso tayo sa kanto.
Ang cycling computer ko na gamit dito ay yung Brighton S800. Gusto ko siya kasi ang ganda nung kanyang map function, and kung gusto mo naman ay data fields lang ang nakadisplay ay magsasawa ka dito kasi kasya dito hanggang 12 data fields. Pag meron din parating na ahon, ipapakita din niya, and compatible na rin siya sa lahat ng sensors na available sa market. Ito yung top of the line ngayon ng Brighton, kaya napakaganda talaga ng functionality nito. And ang higit sa lahat ay gusto ko siya dahil napakakunat ng battery niya. Kaya niya hanggang 30 hours, mauna kang sumuko kaysa dito. So ito na nga tayo mga idol, malapit na tayo dun sa pinakakanto. Paano ko nalaman? Dun nga sa may mapa natin, dito sa may cycling computer natin, kasi napakalaki, kitang-kita natin na papa-approach na yung kanto. Medyo delikado yung kanto na to kasi biglang kaliwa ito, 90 degrees biglang kaliwa. So pwede kang mag-slide o kaya pwede kang mag-overshoot. So ito mga idol, medyo lusong yung part na to, and hindi ko na nakikita yung dalawang rider na nasa harapan, si Arvin at saka si Ian mga idol. So hindi ko alam kung nag-breakaway na sila ng tuluyan o kaya naman ay nasiraan sila or what, nag-overshoot sa kanto. Pero at this point ay hindi ko na sila nakikita doon sa may harapan. And si Art naman ay sumesenyas na parang sinasabi na pumalit, no? Hindi ko alam kung yun ang senyas na pumalit, pero parang kumakaway siya na pinapupunta sa harapan yung mga nasa likod. Pero ako naman mga idol, dito lang tayo sa likod niya and sa likod ni Timmy, and hintayin natin na dumating yung pagkakataon na ma-execute natin yung ating pinaka game plan. Kasi noong nagruruta ako dito mga idol, meron ako mga nakita na areas na pwedeng umatake, no? Yun yung una kong napansin dito nung nagruta ako, nung nalaman ko kung saan dadaan yung ruta. And yun talaga yung pinaghandaan natin. So medyo long shot dahil medyo malayo pa sa finish, pero pwede rin na gumana in our favor. So tingnan natin mga idol. So ito medyo binilisan ko dito mga idol kasi ito rin yung last time na medyo delikado na lusong kasi puro bato. So gusto ko kaya ako nagpatio na dito, gusto kong mapili yung dadaanan ko na ruta at hindi ako madiktahan kung saan ako dadaan ng mga katabi ko, no? Medyo meron dito na part na makinas at merong part na makaldag. Pag napunta ka doon sa bato-bato, nako, baka malamang ma-flat ka, tulad nung nangyari kay Biker Old last time. Kung tatandaan nyo, umpisa pa lang na flat na snake bite siya dito mga idol. Ayan, nakikita nyo yung bato-bato, no? So iniwasan natin yan, pero whoops, merong pagkakamali doon tayo mga idol, nadaan tayo sa kaldag. And alam nyo kung ano nangyari dito? Nalaglag yung bote natin, yung merong badass na energy drink. Yun yung kasi yung gamit natin mga idol, nalaglag dito, no? So pinag-isipan ko dyan, babalikan ko pa siya o kaya naman ay pababayaan ko na. And inassess ko yung situation, and naisip ko meron naman akong mga iba pang energy gel na pwedeng i-take. Kaya pwede na iwanan ko na lang siya, tapos mag-restock na lang tayo o mag-resupply na lang tayo doon sa 80 km mark, doon sa may kung saan pwedeng mag-abot yung ating mga support crew. So dito mga idol, it's time to execute our initial game plan. Pagpasok sa trail, tsaka natin titirahin mga idol. So eto yon, pagligo dito mga idol. Kinuhanan ko to ng drone nung araw mga idol, and tingnan nyo kung ano itsura. So ito yan, nung bago lumigaw mga idol, meron mga balita ko, meron mga dumiretso dyan noong karera. Hindi siguro sila nakapagruta mga idol, pero sundan nyo lang yung GPX and di kayo maliligaw. So ito mga idol, dito yung unang attack point mga idol, 'di ba? Kanina may biglang kanto, so doon magba-bottleneck, tapos dito another bottleneck. So ito yung pagkakataon natin para tumira din sa area na to. So yan nga yung ginawa ko during the race mga idol. So ito siya. So ito yung part na yon mga idol. Ayan yung arko, no? Tapos kakaliwa tayo dito. Ayan yung unang bottleneck doon sa may kanto na yan. Tapos yung susunod ay dito bago lumusong ng trail. Kaso nakaharang yung mga motor, kaya kailangan ko silang sigawan. Pasensya na mga idol, pero yun, sorry na lang, pero kailangan ko talaga sumigaw eh. Hindi naman pwedeng hindi tayo sumigaw. So dito, ayan, sinagad ko na dyan mga idol, and alam ko na mayroong humahabol sa akin, or pakiramdam ko may humahabol sa akin dito mga idol. Ang nangyari pala dito, noong pagpunta dun sa may trail mga idol, ay, di ba, in-overtake natin yung motor, sinigawan natin. Pagkatapos nating dumaan, ay biglang nagtabi yung dalawang motor dun sa may likuran natin. So ang nangyari dito,
ay na kahit paano ay na hinder yung pagsunod ng mga riders na nasa likod ko. Ang dapat na ginawa nila ay sinigawan din nila yung mga motorcycle riders para tumabi katulad ng ginawa ko. Kasi hindi naman pwede na bike, ganun lang. Kailangan talaga ilakas mo, no? Tabi, no? So yan mga idol, ito yung unang ahon na pagka hindi ka masyadong alisto baka maligaw ka. And ayan mga idol, may nakikita akong motor dun sa may harapan, so medyo binilasan ko ng konti dahil nakikita ko merong dalawang riders na kasama yung motor na to. So yung breakaway kanina na dalawa ay aabutan natin dito. Ang sabi ni Ian nung nakausap ko siya pagkatapos ng karera ay parang naligaw yata yung marshal niya or something na huminto, kaya madadaanan natin sila dito. So dito mga idol, umiinom nga pala tayo ng Black Mamba Energy Drink kasi nakakalimutan kong uminom ng kape, no? So yan na yung pinakapamalit natin dun sa may kape natin, Black Mamba Energy Drink, kasi meron niyang guarana, tapos meron niyan na caffeine na kailangan natin para maging alisto mamaya ay makatulog tayo sa trail o kaya naman maubos yung energy natin. So para bang pampagana lang, no? Para medyo mas merong libog yung ating pagsipa, sabi nga nila, no, mga idol. So eto na, paabutan na natin yung dalawang riders yata na nag-breakaway kanina. Hindi ko alam ano nangyari sa kanila, pero eto na mga idol, eto yung dalawang guide nila, and eto yata si Mang Kalas mga idol, yung nasa motor na to na nakaangkas. Weak na weak talaga tong si Mang Kalas mga idol. So ayan, aabutan na natin si Ian Timbang at saka si Arvin Velasco, no. Pero dito sa part na to mga idol, medyo delikado to dahil biglang lusong dito. Ito yung second na bottleneck area na gusto kong maunang lumusong dito para hindi tayo para hindi tayo bumagal at maging maximum yung advantage natin do sa mga kalaban natin. Kasi pag nag-bottleneck, kahit paano ma-stretch yan magkakawatak-watak at mahirapan silang humapol. So pakita ko sa inyo yung drone shot dito sa area na to para makita nyo kung gaano kahirap dito. So ito yung kanina na ahon, pagkatapos dito uminom tayo ng Black Mamba Energy Drink. Pinakita ko lang sa inyo para makita nyo na hindi lang siya purely patag. Umahon din tayo mga idol. Then after this ay eto na yung kanina na in-overtaken ko si Arvin. Kinuha ko talaga yung una, kasi kabisado ko yung area na to. And ayan, may konting drop lang sa semento. Pero kung ikaw ay first time na dumating dyan tapos gabi, akalain mo na malalim yung drop na yun, no? So pwedeng mag-slow down ka dyan. Tapos eto mga idol, ito yung lusong, pwede mo siyang kuhanin sa kanan and then sa kaliwa, pero pinractice ko to sa may bandang kaliwa kasi mas makinis mga idol. Pero malalaki pa rin yung bato na yan kapag kagabi yan. Loose yan na malalaking bato, kaya nakakatakot din. Pero nung gabi, ewan ko ano nangyari, basta diniretso ko na lang siya mga idol. Hindi naman pikit mata, pero alam mo yun, yung medyo palalabuin mo yung mata mo, iisipin mo na lang na makinis yung dinadaanan mo. Parang ganun ang nangyari mga idol. Walang preno-preno. Akala mo napakasimple lang niya, pero pag naka-mountain bike ka, simple lang yan. Pero pag naka-gravel bike na walang suspension, medyo mahirap din at medyo intimidating, lalo na kung first time mong dadaanan. So ito yung itsura niya sa gabi mga idol. So ayan mga idol, ayan yung konting drop, no, na medyo intimidating na sabi ko. And then papunta na tayo doon sa may lusong. So ito kinuha natin sa may bandang kaliwa. And wala nang preno-preno yan mga idol, diretso lang, pero hindi ko na pinidalan. Baka naman mag-overshoot na tayo at madiretso tayo doon sa may tulay. And from here on mga idol, ako na muna ang nagdala kasi baka mawala yung momentum. So dinala ko siya habang may momentum tayo, and kinargahan natin ng konti, para ma-maximize natin yung advantage natin dun sa may lusong. Kasi napansin ko walang sumusunod kanina doon sa may umpisa ng ating pagta-trail, and gusto ko na ilayo na talaga ng ilayo para hindi na makita yung ilaw namin, para mawala na ng ganang maghabol yung mga riders sa may likuran mga idol. So kasama ko dito si Arvin at saka si Ian, nakatutok sila sa likuran ko. And dire-diretso lang ako. Meron ditong mga ligaw portion mga idol. Meron kasi mga pakaliwa dito na paahon, baka mamaya ma-shoot pa yung mga kasama ko doon, mapasok sila doon, mawala yung advantage namin at abutan kami ng mga humahabol sa amin. So ito mga idol, medyo nakakatakot dito pagka nahulog ka dyan sa may kanan na yan mga idol, ay ilog yan, or hindi pala, irrigation yan, pero mahina lang naman yung agos. Kaya ako ang nagpatiuna dito talaga para mag-guide ko yung dalawang kasama ko.
ayoko namang mag-breakaway na mag-isa dito mga idol, kaya tinutulungan ko rin yung mga kasama ko. Dahil pag nag-breakaway mag-isa dito, napakahaba niyan, 320 kilometers na solo, mahirap yan mga idol. At malamang sa malamang ay abutan ako kung magsosolo ako nung mga humahabol sa akin, lalo na kung magtutulong-tulong sila. Pero kung tatlo kaming magtutulong-tulong, mas malaki ang advantage namin kasi hindi kami masyadong malalaspag dahil makakapag-recover kami doon sa may likod nung dalawang kasama namin, no? Si Ian nga tsaka si Arvin. So, ngayon sila nagre-recover sa likuran ko, and ako yung nagdadala dito mga idol. Medyo nag-effort talaga ako dito, and medyo tiniis ko yung hingal kasi ito na yung crucial point mga idol, kung saan pag inabutan ka ulit ng grupo dito, back to zero na naman at kailangan mo na namang mag-breakaway. Yung next opportunity para mag-breakaway para sa akin ay nasa 200 kilometer mark na. Mayroong isang portion doon na napakahirap i-navigate na pwedeng maligaw. So eto mga idol, tinitingnan ko yung ilaw doon sa may kanan, no? Nakikita ko dito watak-watak yung mga riders na humahabol sa amin. Kasi parang U-turn yan Pakita ko sa inyo sandali. Kaya mga idol, so dito na kami nung nakaraan, tapos sila andun pa. So mag-U-turn pa sila doon sa malayo. Malayo pa dyan, corner pa dyan. So yung habol nila medyo malayo na, pero merong malapit sa amin. Ayan, dito yan. So dito, natatansya ko kung gaano kalayo yung mga naghahabol. Go! Stay lang, stay. So yan mga idol, kung narinig nyo yung sinasabi ko, ang sinasabi ko kay Ian ay maintain lang, maintain. Ayaw kasing sumabog mga idol kasi mahaba-haba pa yung aming tatakbuhin dito. Nakaka 5 kilometers pa lang yata tayo dito sa part na to. Anyway, medyo meron naman na tayong gap no sa ating mga kalaban, kaya ang kailangan natin gawin ay mag-maintain ng hard pace para unti-unti nating mailayo yung sarili natin doon sa mga humahabol sa atin. Pero at this point mga idol, gaano nga ba tayo kalayo doon sa mga humahabol sa atin na mga riders? Actually, merong tool sa Strava na tinatawag na flyby. Makikita mo dito kung sino yung mga kasabay mo sa ride at gaano kalayo siya sa'yo. So using that tool ay pwede nating analyze post-ride yung nangyari sa event mga idol. Pero depende yan kung isi-share nung rider yung kanyang flyby o hindi. Buti na lang si Gerson isi-share niya. Siya yung nasa second group dito mga idol. Kasama niya sila JP, sila Art Donato, sila Paulo, at meron pa yatang dalawang kasama. Yung mga kasama niya na yon ay hindi i-share yung kanilang flyby, pero dahil nga si Gerson ay nag-share ng kanyang flyby, makikita natin kung nasaan na sila relative to our position. So ito mga idol yung sinasabi ko sa inyo na flyby, and makikita siya dito sa may Strava Labs mga idol. So lahat ng i-check ko dito sa may kaliwa na to, yan yung naka-show dito sa mapa natin, and ayan sila. Ako yung nauna na to, kasama ko si Ian at saka si Arvin, and then eto nga si Gerson yung pangalawa, and nakikita nyo merong agwat sa pagitan namin, and then meron pang mga iba-ibang riders. Marami ditong mga riders, 120 yan, pero hindi nila i-share yung kanilang mga rides, naka-private o kaya naman ay hindi naka-share sa flyby. So hindi naka-on yung kanilang mga flyby, kaya hindi natin nakikita. Pero yan, puno yung trail na yan, madaming mga riders dyan mga idols. Binilangan ko yan ay nasa 31 seconds yung gap namin sa kanila. And meron nga palang mga naligaw dito mga idol. Ito, ipapakita ko sa inyo. Cut na muna natin to. So ito, dito yung pinaka-start mga idol, ano to, ayan, sama-sama tayo dito. Tapos i-slow down ko ng konti dito yung speed para makita natin. So ito, makikita nyo, mayroong part na pa-left dito, no? Parang pa-Y yung karsada. Ito tayo, nauna, pangalawa sila Gerson, yung group niya. And ito, yung mga nasa ulihan, naligaw lahat, ano? Meron kasing pumasok na isa. Tapos nagsunuran yung mga riders nasa likod. Buti na lang na figure out nila na naliligaw sila. And then ayan, dead end kasi yung dulo niyan mga idol. So balik tayo sa amin mga idol, hindi masyadong lumalayo yung gap namin. Continuous yung paghahabol nila hanggat nakikita nila yung taillight namin. Ang sabi ni Gerson ay mga 5 o 6 daw sila dun sa may grupo nila, and hindi siya tumutulong sa paghabol kasi alam niya ay nasa breakaway ako. Anyway, for the next 3 hours ay puro habulan na mangyayari dito mga idol. Pinipilit naming ilayo, pero syempre sila naman ay pinipilit nila na makadikit sa amin. So bawal huminto, bawal magpa
magpapahinga, bawal maghilian sa pagtrangko. Ang naisip namin ay tsaka na lang kami maglalaban-laban kapag nailayo na namin ang todo doon sa mga nag-aabol sa amin. Pakita mo sa tulay kung meron kasunod. At this point mga idol ay nasa Peñaranda na kami. At sinabi ko na tingnan yung tulay kung merong sumusunod ay dahil ganito yung itsura ng mapa niyan mga idol. Bago ka makaakyat ng tulay ay dadaan ka muna doon sa ilalim ng tulay para magluloop ka mga idol. And kung merong humahabol sa amin na malapit ay makikita namin dito. Pero wala kaming nakita mga idol. So ibig sabihin niyan ay meron kaming gap doon sa mga humahabol sa amin ng mga at least 3 minutes. So at least mga idol alam namin na lumalamang kami. Kaya ang kailangan ay dikdikin pa namin at ituloy namin para talagang hindi na kami abutan ng mga humahabol sa amin. At this point ay nakaka 63 kilometers pa lang kami sa loob ng 2 oras na pagpadyak. So mga nasa 260 na lang yung papadyakin namin. Ang kinakatakot ko dito mga idol ay baka mamaya ay maubos kami at abutan din kami ng mga grupo na nasa likod. Tandaan nyo na nasa 5 o 6 yung humahabol sa amin samantalang kami ay tatatlo lamang. Tutuloy na natin mga idol. Saan ba? Diyan ba? Yung araw. Diyan yun, no? Yung araw. Yung araw. Dito! At this point mga idol ay nakaka 80 kilometers na kami and malapit na kami doon sa may first pit stop kung saan naghihintay sa akin ng aking kapatid para magbigay sa akin ng supplies. Speaking of supplies mga idol, ang ibibigay sa akin ng aking kapatid ay pinlano ko na. Ang mga ito ay 2 bote ng tubig at 1 bote ng Badass Max Fuel. Bali ang timpla ko sa may Badass ay 7 scoop sa 1 bote mga idol. So meron siyang total na 140 grams of carbs. Hindi lang carbs ang laman niya mga idol, meron din siyang kasamang electrolytes. Base sa estimate ko ay enough na to para tumagal ako hanggang sa susunod na supply zone, which is around 78 kilometers away. Ito mga idol yung nagtaguyod sa akin hanggang makatapos ako ng finish line. And I recommend it to other athletes as well. Kung gusto nyong bumili ng ganito mga idol, ilalagay ko yung link sa may description sa baba. Anyway, eto na tayo sa may first supply zone and ang nakikita ko dito ay yung supply ni Jebis Aguila and then ni Ian Kamandag na kasama namin and wala yung kapatid ko mga idol. Medyo nagpanik ako dito to be honest kasi hindi ko nakita yung kapatid ko. Akala ko ay naligaw siya. Pero dito pala mga idol, dito sila pumwesto after ng supply zone. Medyo lumayo sila ng konti
And ito si May, tsaka si Isa, inaabutan ako, pero ang gusto ko ay abutin ko yung supply na prepare ko. Ayan mga idol, nakasupot mga idol yung aking supply para isang abot na lang. 2 bote ng tubig at saka isang bote ng badass katulad ng sinabi ko kanina. After ng feed zone mga idol ay dire-diretso ulit kami ng pagpedal. Hindi kami nagkakahiwa-hiwalay, pero merong problema mga idol. Naiihi si Ian and ako ay medyo naiihi din. Inaamin ko na medyo nasobrahan yata yung tubig na nainom ko, and dahil maaga pa at hindi masyadong mainit ang panahon ay hindi ko naipawis lahat ng aking ininom. So ang ending ay naiihi din ako mga idol. So yon ang dilema namin dito mga idol. Pag huminto kami ay pwede kasi naabutan kami ng mga humahabol sa amin. And syempre meron din akong konting takot na huminto kasi baka mamaya huminto ako pero yung dalawang kasama ko ay hindi huminto. So may iwanan akong mag-isa na maghahabol sa kanilang dalawa. Kung ginawa namin ay tiis-tiis muna mga idol hanggang sa eventually ay nag-aya ng umihi si Ian. And syempre agad ko namang pinagbigyan. Si Arvin naman ay nakisama na rin para hindi kami magkawatak-watak na grupo. Ang problema dito mga idol, hindi nga namin alam kung gaano kalayo yung nasa likod namin. Kaya medyo binilisan lang namin yung ihi at tapos nag-ride na ulit kami. Which is mali pala mga idol kasi eventually after a few minutes ay naiihi ulit ako. Kaya ang nangyari ay nakadalawang ihi kami mga idol. Papasalamat ako sa kanila kasi hinintay nila ako at hindi nila ako iniwanan. Anyway, nung paglabas namin sa highway at nung papunta na kami ng Cabiao ay merong dumaan sa amin na convoy at sinabi na ang lamang daw namin sa may 5 naghahabol sa amin ay nasa 10 minutes. Considering na huminto pa kami ng 2 beses para umihi, masaya na ako doon sa lamang na yon mga idol. Ang kailangan na lang namin gawin ay i-maintain na lang or palakihin pa yung lamang namin sa kanila kung possible. Kaya dire-diretso lang talaga ang padyak namin at hindi kami nagpapahinga. Maganda na sana yung aming palitan pero ang problema mga idol, yung isa sa mga kasama namin ay naka mountain bike. Si Arvin ngayon mga idol, yung nag-champion nung nakaraang taon. So ang nangyayari ay kapag kaming dalawa yung nakatrangko ni Ian ay medyo matulin, tapos kapag si Arvin na ang nagtatrangko ay medyo bumabagal yung takbo namin. Kahit nung madaling araw pa lang ay napansin na namin ito. Medyo hirap talagang sumabay ang mountain bike sa gravel bike. Merong iba dyan na nagsasabi na wala daw sa bike yan kundi nasa rider. Mind you mga idol, champion si Arvin last year and napakalakas niya nung siya ay naka gravel bike. Pero ngayon na siya ay naka mountain bike, siya ang naging weakest link sa aming tatlo. Eventually mga idol ay nagsabi na si Arvin sa amin na hindi na siya papalit at tututok na lang. Kasama na lang siya hanggang sa may finish line hanggat kaya niya. And sinasabi niya rin na hindi niya kayang sabayan yung takbuhan ng gravel bike, lalong-lalo na kapag nasa simento o kaya naman ay nasa makinis na gravel. So ang tanong mga idol, aabot ba si Arvin sa finish line or hindi mga idol kahit na nakatutok na lamang siya? Panoorin nyo yung mga susunod na mangyayari.
So yun mga idol, ano tingin nyo, kumalas na ba dito si Arvin o hindi pa? Ang totoo niyan mga idol ay nakakapit pa rin siya sa likod, at dahil tumawid yung baka at nagkatawanan kami ay bumagal ulit yung takbuhan. Pero ramdam ko dito yung hirap ni Arvin mga idol, at talagang kanina ay kumalas na siya kay Ian Timbang. Si Ian Timbang nga pala mga idol ay isang pro ng D-Ray na. Kukuhanan namin talaga sana siya sa may Biker Dude Developmental Team, kaso ay naunahan kami. Anyway, at this point mga idol ay nasa San Antonio na kami, and ito siya sa mapa mga idol. Currently ay nakaka 137 kilometers na kami, and kung papansin ninyo, from north to south ngayon ay south to north na yung biyahe namin. Bakit ito importante? Kasi mga idol, yung direksyon ng hangin ay from northeast papunta ng southwest. So kanina nung nag-uumpisa ay medyo tailwind kami mga idol, pero ngayon umpisa na ng headwind, and umpisa na rin ng maraming palayan. So talaga exposed kami sa hangin mga idol. Actually, hindi yung terrain ang naging main challenge dito sa race na to, kung hindi yung hangin, dahil napakalakas talaga niya. In full force pa kasi dito yung hanging amihan mga idol. And dito sa part ng video na to mga idol, yung hangin ay nanggagaling sa bandang harap na bandang kanan mga idol. So medyo mahirap tumutok dito. Dito na nagkaroon ng problema si Arvin mga idol. Mahirap kasing tumutok sa portion na to. And yun nga, medyo kinakargahan ni Ian. So eto yung nangyari mga idol through the lens of Philippine Cycling Channel. Siya po sa unrestricted gravel roads. Hindi ko lang alam po saan si Sir Arvin. Medyo na nagkakaroon na ng distansya. At that point ay tuluyan ang kumalas sa amin si Arvin, at hindi na siya nakabalik sa amin. Pero later on ay magugulat kami kasi napunta siya sa harapan namin. Mamaya ikukwento ko sa inyo kung paano. Anyway, kahit ako ay nahirapang tumutok dito kay Ian kasi napakalakas talaga niya. Dagdag pa rito ay naka-aero bar siya, kaya konti lang yung drafting effect. Buti na lang sa part na to, kung makikita nyo dito sa mapa ko mga idol sa computer, ay merong kanto na pakaliwa, kaya nakikita ko na in just a few minutes ay makakapag-recover ako ng konti kahit papano. Papunta na yan ng Santa Rosa, and papunta na rin ng second supply zone kung saan naghihintay si Mark, si Isa at saka si May. Actually, ang dapat na support crew ko lang ay si Mark, and gamit niya yung pick up. Pero since malong naman yung sasakyan, ay sinabihan ko si Allen na pwede nang sumabay si Isa at si May para at least ay hindi na sila magdala ng sariling sasakyan. So ganun ulit ang nangyari sa supply zone mga idol. Hindi ako huminto, kumuha lang ako ng 2 bote ng tubig at saka 1 bote ng badass, tapos diretso na. Ang nagiging problema ko lang so far ay naging tuyong-tuyo na yung kadena ko. May mga kanadaanan kasi kaming tubig along the way, and hindi yata tama na dry lube yung gamit ko. Kaya ngayon ay nag-eksperimento ko sa mga alternative na mga lubes na available sa market. And isa sa mga nagugustuhan ko ay yung chain wax na gawa ng Chapark. 3 weeks ko na siyang ginagamit sa aking road bike, and so far so good. Dahil dry wax siya ay hindi masyadong kumakapit yung mga dumi dito mga idol. Kaya ang nangyayari ay kahit hindi ko madalas linisin drivetrain ko, napapanatili niyang makintab. Tapos so far ay smooth siyang pedalan. Kung ito siguro ang ginamit ko sa karera ay hindi ako magkakaroon ng problema. Sa mga next gravel rides ko, testingin ko to, titingnan ko kung ano mangyayari. Anyway, at this point mga idol ay nakaka 166 kilometers na kami, or kalahati na ng karera dahil 320 yung aming babiyahihin. And makikita nyo mga idol, muntik nang hindi ako makatapos ng karera dahil dito. Panoorin nyo mga idol kung ano mangyayari in the next few seconds.
Nakawan yung camera ko. Patay. Uli. Tinang eh. Last shot sa gilid eh. Medyo comedy mga idol kasi na-shoot yung gulong ko doon sa may gilid, doon sa may pilapil. Ang nangyari tuloy ay bumaon siya sa putik. Buti na lang hindi nasira yung bike ko tapos wala rin akong sugat. And syempre dahil doon ay nakapagpatuloy tayo sa pagkarera. Meron pang isang nangyari dito naman sa may Santo Domingo pero ito mas seryoso mga idol. Dito sa punto na to ay galing na kami ng Aliaga and papunta na kami ng pinakabayan ng Santo Domingo mga idol. Pero dadaan kami dito sa pinaka-dike nila, ano, parang flood control ito yung dinadaanan namin. Si Ian yung nagtatrangko, tapos maya maya ay papalit ako. Pagpalit ko ay eto na mga idol. At papunta tayo dito sa may barrio, no? Kakaliwa dito, tapos kakanan. Yan ang tanda ko nung nag-recon kami. And eto na mga idol. Whoops! Bigla na lang merong tricycle na kasalubong. Siyempre na mga idol, hindi natin masisisi yung tricycle kasi ito ay open roads, di ba? Hindi naman pwedeng lagyan ng marshal kada kanto and talaga ito ay tinatawag na unrestricted race. In fact, siguro 90% nung karera wala kaming kasamang marshal. Yung nadidinig nyo na motor na kasama namin ay hindi marshal kung hindi yung Philippine Cycling Channel na nagko-cover ng live sa amin. Pwede kaming mag-shortcut anytime at walang makakita. Pero siyempre mga idol, hindi namin gagawin yon kasi madidipit naman yung purpose ng karera. Actually, madami kong racers na nadinig na nagreklamo kasi daw walang marker or mali yung marker, walang marshal, etc. etc. Actually, umpisa pa lang ay sinabi na dapat ay meron kang GPS device o kaya naman meron kang cellphone para madaanan mo yung ruta nang wala nang kailangang guide. Malinaw naman doon sa may paliwanag yon. Ganun din nung unang unrestricted race. Actually, meron pa ako nadidinig na iba nagrereklamo bakit daw walang caution tape yung mga delikadong lugar. Lahat naman ng dinadaanan namin ay delikado. Nasa sayo na lang talaga kung paanong ingat ang gagawin mo. Parang sa normal ride lang, di ba? Kapag ka normal ride, nadadaanan naman natin yung ganitong mga daan. Yung mga irrigation, walang harang kasi natural yun. Ang dapat talaga mga idol ay magbasa ng rules at kung hindi nyo nagustuhan yung rule ay wag na lang sumali. So anyway, update dun sa mga kalaban natin. Tingnan natin kung nasa na sila. Tingnan natin yung Strava flyby. So eto yung ating flyby mga idol and ipe-play ko na, no. So eto yung grupo namin ni Ian, ano. Tapos eto yung mga closest sa amin. So bali nandito na kami sa Balok, sila ay papunta pa na ng Santo Domingo. Siguro by my estimate nasa 1.5 to 2 hours yung gap namin doon sa may sumusunod sa flyby. Pero ang problema mga idol, sabi ko nga sa inyo, hindi lahat ay nag-share ng flyby. Yung iba ay nandito sa pagitan, ano, sa amin tsaka dito sa may rider na to, andito sa may gitna namin o kaya ay mga 30 minutes behind sa amin, ano mga idol. So yun ang problema, kaya hindi natin makita o mapakita yung buong picture kasi hindi natin makita yung kalaban. And kung mapapansin nyo, meron din kakaibang guhit, ano. Ang sinusundan natin ay yung pinaka purple na line na to. Yan yung original na, yan yung official na ruta dito sa karera, no? Pero merong mga lines na ito, yung mga nag-deviate dun sa may purple line. Yung iba parang nag-shortcut pa nga, ano, diretso dito sa may papunta ng Rizal. Ang nangyari mga idol, hindi sila yung iba ay hindi nag-update ng mapa kaya naligaw. Yung iba naman ay nag-shortcut talaga kasi siguro gabing-gabi na, ano, kaya sila nag-shortcut. Yung iba naman ay nag-shortcut lang o kaya naman ay naligaw, 'di ba? So, 'yun ang problema mga idol. So, hindi mo masyado makita dito kung ano talaga yung actual na picture ng karera or yung situation ng karera. Pero basta ang nangyari dito, napa-shortcut yung ibang rider. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung mountain biker na kasama namin, si Arvin, nauna pa sa amin, no? Nauna pa sa amin na makarating ng San Jose. Pwede kasi na dito siya dumaan, kumanan siya dito, Muñoz, tapos diretso ng San Jose. Pwedeng ganun ang nangyari. Pero hindi namin malalaman kasi hindi nga nakashare dito mga idol. So balik tayo dun sa may video. Dito sa video na to mga idol ay nasa Muñoz kami and papunta ng Lupao. Nakaka 252 kilometers na kami dito sa loob ng 9 hours and 20 minutes na pagpadyak. So at this point ay meron na lang kaming more or less 80 kilometers na babahihin.
Ang problema mga idol ay puro headwind itong tatahakin namin na lugar. Tapos napaka-expose pa niya, halos puro bukid. And kung natatandaan nyo, nung umaga ang hangin ay nanggagaling sa northeast papunta sa southwest. Pero ngayong hapon mga idol, nagbago yung ihip ng hangin. Nanggagaling na siya ng north-northeast at parang mas lumakas pa siya mga idol. At kaya naman talagang naging parusa yung last 80 kilometers namin na to. Pero syempre laban lang mga idol. Baka mamaya dumidikit na yung mga riders sa likod namin, hindi namin alam. Kaya tuloy ang madiin na pagpadyak. Dito sa part ng video na to mga idol ay nandito na kami sa bandang Rizal and makikita nyo yung katawan ng aking kasama o yung jersey niya mga idol. Talagang balot na ng asin. And kung makikita nyo sa speedometer ko ay nasa 17 na lang yung takbuhan namin. Yung part kasi na to mga idol ay yung nakalagpas na kami dun sa may final feed zone. Dun sa feed zone na yun mga idol ay sinabi sa amin na lamang kami ng mga isang oras dun sa mga sumusunod sa amin. Kaya ang nangyari ay nag-slow down na lang kami sa part na to dahil napakalakas din naman ng headwind. Baka mamaya sumabog pa yung isa sa amin at abutan pa kami ng mga humahabol sa amin. Sayang din. At siguro kahit gustuhin naming magmatulin pero sa haba naman nung natakbo na namin o nabiyahe na namin, baka hindi rin namin kayanin. Up at this point mga idol ay maganda yung cooperation namin ni Ian sa pagtrangko. Although aminado ako mga idol na talagang mas malakas si Ian sa akin kasi mas bata siya sa akin and talagang active pro pa siya. Salamat na rin ako at hindi niya ako tinirahan. Kung hindi mga idol magsosolo ako papunta sa finish line. Pero naisip din siguro ni Ian yun na mas mainam na dalawa kami na magkasama kasi at least meron siyang katulong kapag ka nalaspag siya. Magkasama kami mga idol hanggang sa last few kilometers ng karera. And doon nga meron akong gagawin sa last few kilometers na tingin ko ay tama naman yung decision ko. Panoorin nyo na lang kung ano yon mga idol. So yun nga mga idol, pinauna ko na si Ian kasi alam ko naman na deserve niya na manalo dito sa karera na to. Mas mahaba ang trangko niya, mas mabilis, mas bata siya at mas marami pa siyang karera na sasalihan. Hindi ko na hinangad na i-contest pa yung panalo. Masaya na ako kung magse-second place ako and kahit katiting ay hindi ko inisip na ma-achieve ko to.